Isang mapagpalang umaga po at welcome sa FCC Musafa's live stream worship service. Psalm 48 verses 9 to 10 says, "Within your temple, O God, we meditate on your unfailing love. Like your name, O God, your praise reaches to the ends of the earth. Your right hand is filled with righteousness." Tayo po ay manalangin. Lord, we are grateful for your unfailing love, for your grace because it does not discriminate. Wala po itong pinipili. Salamat po sa gabay at patnubay mo sa amin sa bawat araw, sa pag-iingat mo po sa amin sa bawat araw, Panginoon, at sa kakaibang kapayapaan na sa iyo lamang namin mararanasan. Maging dapatin mo po kami ngayong araw, Panginoon, na ikaw ay sambahin namin. Samahan mo po kami sa araw na to, sa aming dalanginan, sa aming pag-aawitan, at sa aming pakikinig ng iyong salita. Lord, we pray that you speak to us as we hear your mighty words. Look down unto us today with love and compassion as you always do. Speak to us today, Lord, like no one could and no one would. Teach us to storm-proof our lives, the life that you have given us. Teach us to value your presence, Panginoon. Gawin mo po, Panginoon, na ang aming mga puso, ang aming mga isip ay maging matataba at mayayamang lupa na tataniman ng iyong salita. Mga salita na tutubo, mamumunga, at magkakaroon ng katuturan sa aming buhay, Panginoon. Bless all of us and glorify only yourself. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen. Unstoppable, we'll shout your praise forevermore. Jesus, our God, unstoppable. Nothing shall be impossible. Your kingdom reigns unstoppable. We'll shout your praise forevermore. Jesus, our God, unstoppable. Nothing shall
of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless and knowing wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King above all kings, who rules the nation with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. The King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me.
have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt the worst, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I didn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. The overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Isang magandang araw sa ating church. Muli po sa ating panambahan, tayo ay mananalangin sa Diyos. In 1 Thessalonians chapter 5,
verses 16 to 18, it says, "Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Mga kapatid, lagi lang po tayong magalak, pasalamat at patuloy na manalangin sa Panginoon. Kontrol ng Diyos ang lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Kaya sa oras nito ay sama-sama po tayo na manalangin sa Panginoon. Let us pray at gabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na ito ng sa aming pong panambahan. Nawa, O Diyos, at sa pananalangin na ito ay patuloy naming madama, O Diyos naming Ama, sa pangalan po ng Panginoon Kristo at gabay ng banal na Espiritu sa aming buhay, ay hipuin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Loobin niyo po, Panginoon, na habang kami po ay nananalangin sa oras na ito, ay makadama sa amin ng kagalingan, may makasumpong sa amin, O Diyos, ng kapayapaan, at may makasumpong sa amin, O Diyos, ng kagalakan, Panginoon. Kagalakan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Kaya salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Naman po, nabahid kasalanan na aming nagagawa, Panginoon. Patawad po, O Diyos. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanan, Panginoon. Maliit, malaki, Panginoon, na nagagawa namin. Sa oras na ito ay muli kami dumudulog sa inyo, Panginoon, at humihingi ng tawad, O Diyos, sa lahat ng mga kasalanan na amin po nagagawa, taliwas at laban po sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Kaya salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Nawa, Panginoon, sa aming pananalangin ay patuloy po naming maidulog sa inyo, Panginoon, na maluwag sa aming puso, sa aming isipan, ang lahat po ng aming mga petisyon sa panalangin. Kaya salamat po at niloob nyo na kami ay muli magkasama-sama sa pananalangin sa oras nito. May mga anak ka po, O Diyos, na kung saan ay humihiling ng kagalingan, Panginoon. Pastor Dodong, Pastor Nestor, at may mga iba pa po, O Diyos, ng mga kapatiran na may karamdaman, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, ay humihiling, Panginoon, ng patuloy niyong paghipo sa lahat po ng mga sakit na nararanasan na namin sa pisikal naming katawan. Kaya salamat po, O Diyos, sa buhay ni Pastor Dodong, Pastor Nestor, at maging mga iba pa sa amin, Panginoon, at maging mga mahal namin sa buhay, O Diyos, na may karamdaman. Salamat din po, O Diyos, sa oras na ito na binibigyan niyo kami ng kapayapaan sa kabila, O Diyos, ng mga nangyayari sa panahon na ito, Panginoon, at mga mangyayari pa sa aming buhay. Salamat po sa kagalakan na nilagay niyo po sa aming puso na lagi po manalangin, laging tumawag lamang sa inyo, Panginoon, pagkat kayo po ang Diyos na lagi nagpapaalala sa amin na kontrol niyo ang lahat ng bagay. Lagi lamang po kami manalangin, at lagi kami magalak sa aming buhay, at lagi kami magpasalamat sa inyo, Panginoon, sa lahat ng circumstances, O Diyos, na nangyayari sa amin. Kaya sa mga storm, even ito man po, O Diyos, ay storm na pisikal, Panginoon, na nangyari sa aming buhay, ay salamat po sa iyong proteksyon, Panginoon, at gabay. Ito man ay cyclone, Panginoon, na dumating sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, dahil batid po namin na lagi niyo po sinusubaybayan ang aming buhay at nililigtas, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito na bagyon man ito, Panginoon, sa trials, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin na ngayon nananalangin. Batid po namin, O Diyos, na in all circumstances, we have to give thanks only, and we have to rejoice.
Dahil nariyan ka po, O Diyos, sa aming tabi, nariyan ka, Panginoon, sa aming puso, upang kami po ay lagi niyo po kakain. Nais niyo lamang po, Panginoon, ay lagi naming tawagin ka. Nais niyo po, O Diyos, ay lagi kami manalangin at magpasalamat sa inyo. Kaya salamat po, O Diyos, sa bawat bagyo ng aming buhay, Panginoon, na mga nababawasan ng sahod, nawawalan ng trabaho, hindi sumasahod, delayed ang mga sahod. Batid po namin, O Diyos, na lagi lamang kaming tumawag sa inyo, Panginoon. At manalangin, ilapit namin sa inyo, O Diyos, ang lahat ng mga hinanaing namin at batid po namin na ito'y susustain niyo po ang lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po, O Diyos, sa kagalakan na patuloy niyong ilalagay sa aming puso na mabuhay, na habang nakatuntong kami sa lupa, ang aming buhay ay lagi lamang sumamba sa inyo, manalangin at tumingala, Panginoon, na kayo ay naririyan upang kami ay laging manalangin lamang at tumawag sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa kabila ng mga bagyo na aming buhay, mga tao, Panginoon, maging sa Pilipinas, O Diyos, patuloy na dumarami ang infected ng COVID-19. We pray, Lord, na patuloy na magkaroon po ng disiplina ang aming po mga kababayan sa Pilipinas, Panginoon. At alalahanin lamang nila lagi na mayroong mga tao na sa kabila ng mga kapabayaan ay hindi pagsuot ng mga face mask, distancing, ay marami pong mahahawa, Panginoon, COVID-19 virus. At ayaw niyo po, Panginoon, na aming pisikal na katawan ay magkaroon ng karamdaman. Kaya hiling po namin, O Diyos, maging sa oras na ito, maging sa aming sarili, Panginoon, ay patuloy na yung guidelines ng DOH, yung directives ng government ay lagi lamang po namin sundin, Panginoon. Sundin ang bawat isa dahil meron pong mga pamilya, kami, may mga kapitbahay, may mga kasama sa trabaho na maaaring mahawa nito. Kaya sa amin pa lamang pong sarili, Panginoon, ay loobin niyo po na lagi po kaming dinidisiplina namin ang aming sarili upang hindi po makahawa, mahawahan kami, Panginoon, ng COVID-19 virus. Kaya sa aming bansa, Panginoon, salamat po at pinadadaloy niyo ang kagalingan sa mga tao na nagkakaroon po ng karamdaman. Salamat po at sinusustain niyo ang pangangailangan ng mga tao sa aming bansa, Panginoon. Dala ng kagutuman, kawalan ng trabaho, at maging, O Diyos, kawalan, Panginoon, sa kanilang mga pinagkakakitaan, kawalan, Panginoon, ng mga pambili nila para ito ay maitustos sa pagkain nila, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga sa aming gobyerno sa Pilipinas, sa mga programa ng DOH, ng aming bansa, Panginoon, upang matugunan ang mga pangangailangan ng lalong ng mga mahihirap, Panginoon. Salamat din po, O Diyos, sa lugar na ito na UAE at naroroon po, Panginoon, ang pagkontrol sa COVID-19 virus pang hindi ito dumami. Salamat sa wisdom. Salamat po, O Diyos, sa provisions din sa lugar na ito, Panginoon. Maging salamat po, O Diyos, sa mga leaders dito, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay at sa pag-iisip ng mga patakaran at paglalagay sa pagsaayos ng mga buhay ng mga tao rito, Panginoon, sa UAE. Ay salamat po at ito ay natutugunan ng mga tao, Panginoon, at nasusunod ang pagdisiplina. Salamat din po sa mga ibang lugar, Panginoon, sa
Middle East, sa lahat ng continents, Panginoon, sa Asia, sa Africa, Panginoon, in South and North America, Australia, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa buong mundo, Panginoon, na kung saan ay nagkakaroon ng maayos na programa laban sa virus na ito, COVID-19. At patuloy namin dalangin, O Diyos, wisdom, luluhog po namin sa inyo at loobin niyo po maisaayos na po ang pag-invento sa vaccine at sa maraming mga testing nito ay ma-launch po ng maayos sa mga tao ang anumang ma-invento na vaccine, Panginoon, against sa coronavirus. Kaya salamat po, Diyos, sa wisdom. Salamat sa directives na kung saan kayo ang nagbibigay nito at nilalagay nyo sa isipan ng mga tao, ng mga leaders, Panginoon, kung paano ang gagawin upang sugpuin, Panginoon, ang virus na ito. Kaya salamat po sa inyong mga anak, Panginoon, na ngayon ay dumadalangin. May mga personal na kahilingan sa inyo. Salamat po sa bawat buhay namin, Panginoon, na inyo sinusubaybayan. Salamat po, Diyos, at tinuturuan nyo kami yung binigay niyo pong instruction sa amin ay lagi lamang namin sundin. Ang nagbasa ng Biblia, ang sundin ng iyong salita, ang manalangin, Panginoon, at laging tumawag sa inyo, ang igalang kayo, ang mahalin kayo, O Diyos, na higit sa lahat, at mahalin po ang aming mga kapwa. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito, sa aming pong pananalangin, sama-sama, Panginoon, ay naroon po ang pag-ibig na nilagay niyo po sa aming puso, Panginoon. Salamat din po sa iyong salita, sa iyong mensahe, Panginoon, na dadaloy sa inyong anak, Panginoon, Pastor BJ, upang mapakinggan po namin lahat ng makikinig nito. Kaya salamat po, O Diyos, at batid po namin na ang iyong salita ay buhay. At once ito ay marinig namin, Panginoon, lalago kami sa aming pananampalataya at maipamumuhay namin ito, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos, sa iyong salita, sa aming pong pananalangin, sa aming pagpupuri, pagsamba sa inyo, sa mga awitan. Salamat po, O Diyos. At tunay nga po, ang lahat ng ginamit nyo araw na ito, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba, O Diyos, ay patuloy ka po na paglilingkuran, Panginoon. Sa bawat pagsasama-sama namin, O Diyos, pananalangin at pagsamba sa inyo, ay nandun po ang unity ng aming spirit, Panginoon, bagamat kami ay magkakalayo at through online streaming, Panginoon, ay kami ay nagkakaisa sa pagsamba namin sa inyo, sapagkat kayo po ang aming Diyos na buhay, kayo ang aming Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, salamat po, Panginoong Jesucristo, at salamat po, Banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin. Amen. Please rise in reverence to the reading of God's Word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Our scripture for today again is coming from the book of James chapter 1 verses 2 to 8. Our scripture is taken from the book of James
chapter 1, verses 2 to 8. And it says, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the ones who doubt is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do." Praise be to God for the reading of His Word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Muli, magandang umaga sa inyo mga kapatid. Ngayong Biyernes ng July 24, 2020. Isa na namang mapagpalang araw na tayo ay magkakasama-sama sa patuloy na pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. So I would like to welcome each and everyone, ang aking mga kapatid sa Filipino Christian Church, Musafa, ang aking mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo, sa lahat ng dako ng mundo, ngayon na nanonood at nakaharap sa kanilang mga screen, sa kanilang mga gadgets, sa inyong mga TV, ay welcome po sa inyo lahat. Nawa ay patuloy tayong magkasama-sama at patuloy na papupurihan at sasambahin at dadakilain ng ating Panginoon Diyos na buhay. At patuloy natin siyang dadakilain sa buong maghapon na ito, papupurihan at pasasalamatan. Kaya mga kapatid, samahan niyo ako sa patuloy na pagsamba sa ating Diyos na dakila. Kaya sa oras na to, bago tayo magpatuloy sa ating panambahan, ay magkaisa ang ating puso at isipan sa maiksing pananalangin as we offer and lift up this wonderful worship day sa ating Panginoon at siya lamang isang maluwalhati. Let us close our eyes. And put ourselves in the presence of God. Our gracious Heavenly Father, the Creator of heaven and earth, the author and perfecter of our life, perfecter of our faith, the author of our life, kayo po ang aming patuloy na sinasamba at kayo po ang aming dinadakila sa oras na ito. We welcome you in our midst. Manahan ka sa aming puso at isipan sa mga oras na ito at samahan mo kami sa pag-aaral at sa pakikinig ng iyong salita. Pag-isahin mo ang bawat isa, ang puso namin, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, at kayo lamang ang isang madakila, kayo lamang isang maluwalhati. Marami pong salamat, Panginoon, at hinihiling po, Panginoon namin na patuloy na ang aming mga puso at isipan ay buksan mo sa pakikinig ng iyong salita. At ang lahat ng salita na mamumutawi sa bibig ng iyong labang lingkod ay magiging pagpapala sa inyo at sa aking mga kapatid na naririto na kasama ko, makikinig ng inyong salita. Marami pong salamat. We commit everything to you, Panginoon. Mula umpisa hanggang sa tapusan na aming panambahan at sa buong araw na ito. At kayo lamang ang aming maparangalan sa aming buhay. Alisin mo anumang kabigatan sa aming oras na ito, ang aming mga iniisip, at sa iyo lamang kami, Panginoon, mag-focus.
Patuloy mo kaming yakapin at patuloy naming madama ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Maraming pong salamat sa oras na to. Again, we welcome you in our midst, O God. Maraming pong salamat. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Yan mga kapatid. At tayo ay muli ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sa mga nakalipas na linggo, nitong July, ay pinag-aralan natin ang turning trials into triumph, reasons and preparations. No, mga kapatid, yan ang ating pinag-aaralan sa mga nakalipas na linggo nitong July. At patuloy natin yung pag-aaralan. At alam ko na ang bawat isa ay nakakaranas ng pagsubok at patuloy na may mga tentasyon sa buhay na patuloy na nararanasan o na-experience sa mga oras na ito. At yan po yung ating tatalakayin muli. At tatapusin na po natin sa Biyernes na ito, sa araw na to, ang ating tema na to, ang topic natin na Turning Trials into Triumph. Next Friday ay si Pastor Willie ang ating magiging tagapaghatid ng salita ng ating Panginoon. Muli ay ang ating pag-aaralan ay mula sa libro o sa Book of James chapter 1 to 8 na binasa natin kanina. Hindi na natin ulitin, kundi yan ay isa-isahin natin. So mga kapatid, paano ba natin ma-overcome yung pagsubok sa ating buhay? So may mga apat tayo na dapat tingnan. Mga susi o dapat nating i-apply sa buhay natin katulad ng sinabi sa Book of James, sa Epistle of James. No? Yan yung key of the turning trials into triumph. To obey, we have to obey 4 essentialities o mga importante nating bagay sa buhay natin na sinabi ni James sa ating mga pinag-aaralan. Ano po yung una mga kapatid na dapat nating malaman? Consider it pure joy when you fall into various trials. Yan ang ating pinag-aaralan nung una o pangalawang Friday of July. At yan ay makikita natin sa Book of James chapter 1 verse 2. And then ang pangalawa, know that the testing of your faith produces perseverance or patience. Ginamit natin last time yung patience from the New King James Version para mas maunawaan natin. Pangatlo naman, yung pang-apat, yan yung ating tatalakayin. Tatapusin natin yan ngayong Friday. Ang persevere and finish its perfect work, let us ask of God. So ano ba yung mga bagay na ito na talaga na dapat nating ma-experience sa buhay natin, ma-apply natin sa ating buhay, at upang itong mga temptation na ito ay at saka pagsubok sa buhay natin ay ma-overcome natin. At hindi natin ito kaya by our own self. Kailangan ito ay talagang may pagtulong at pagtuturo sa atin ng ating Panginoon. So mga kapatid, sinabi natin last time, faith-tested life produces patience. At yan naman ay sinabi sa Romans chapter 5 verses 3 to 4. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, character, hope. Mga kapatid. At talaga namang nadyan talaga yung makita mo na kapag tayo ay nandun yung patience o pagtsatsaga, ay nandun talaga yung may paglago sa ating buhay at nade-develop yung ating karakter at pati yung ating pag-asa sa ating Panginoon, sa bilang mananampalataya. Ayan ay nakikita sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, huwag nating iisipin na mga pagsubok ay pahirap sa ating buhay, kundi ito ay pagtuturo sa atin ng ating Panginoon upang malampasan natin, ma-overcome natin yung mga trials na naranasan natin ang bawat isa, sapagkat hindi tayo mabubuhay sa mundo na ito na hindi nakakaranas ng pagsubok. Ito ay pampalakas. Ika nga, pag tayo lumakas sa ating immune system, kailangan natin kumain ng masustansyang pagkain, minsan kailangan pang uminom ng mga vitamins para talagang lumakas ang ating resistensya. Ganyan din po mga kapatid ang isang pananampalataya ng isang Kristiyano sa ating buhay. Kaya kailangan meron tayong pagtsatsaga at maging matatag tayo sa ating buhay Kristiyano at pananampalataya. Sabi sa Biblia, patience is not a passive acceptance of circumstances o mga pangyayari sa buhay natin. Hindi lang yan basta tatanggapin mo, o sige lang, hayaan na natin, mga kapatid. Sabi sa Greek word,
ng patience is hupomone. From the preposition hupo, which is means under, and meno, to remain or to abide. So, talaga namang hindi lang mo hahayaan sa buhay mo, kundi magpapasakop ka. Hayaan mo na dumating sa buhay mo, pero may gagawin ka. May gagawin ka upang ang mga pagsubok na daranas sa iyo at upang maranasan mo itong ma-develop sa iyo yung pagiging patient o persevere o ma-endure mo ang mga bagay na ito, kailangan ay magpasakop tayo at gawin ang dapat nating gawin sa pamamagitan ng paggabay ng ating Panginoong Hesukristo, no? Paggabay ng ating Panginoon. Kung kapag sinabi natin na itong patience, ito yung talagang o perseverance, o pagiging persevere natin sa buhay natin, pinapakita talaga nito yung abilidad natin. At pinapakita ang abilidad natin na pagiging matyaga at pagiging matatag para kaharapin ang mga pinakamahirap, o difficult o formidable difficulty sa buhay natin. At hindi natin ito dapat palalampasin sa buhay natin. Sige lang kapatid, hawak ka lang. At patuloy na tayo magtiwala sa ating Panginoon. So ito yung katapangan natin na maghintay at kaharapin yung mga suffering sa ating buhay. At ito yung patuloy na pagranas natin sa mga rough situation ng buhay natin. Despite ng mga circumstances na naranasan natin, meron tayong katapangan, kalakasan ng loob upang kaharapin ito. So hindi natin basta hayanan na basta nating iwaksin na lang o sabihin natin na hayaan mo na lang dumating. No, mga kapatid, meron itong katuruan na dapat nating malaman sa ating buhay, sa ating spiritual na buhay, sa ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. So mga kapatid, ito yung kailangan na ma-develop na quality ng isang mananampalataya. The quality of being persevere or steadfastness sa buhay natin, kailangan natin talagang ma-experience. So ano yung susunod natin pag-aaral, mga kapatid? Doon sa verse 4, at sabi diyan, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ito ay sinabi ni James upang ma-overcome natin yung trials sa buhay natin at maging victorious tayo, maging triumphant tayo. Kaya ang ating mensahe, ang ating title ng mensahe natin, turning trials into triumph. So we have to be persevere and finish its perfect work. So meron pala talaga, mga kapatid, na tayong benepisyo o benefit na makakamtan kapag tayo ay naging persevere sa ating buhay pananampalataya. At yan naman sinasabi. Kasi magkakaroon daw tayo ng paglago, maturity, at pagiging complete. O pag sinabi natin complete, is parang tayo ay parang nadudunin yung pagiging perfect, no? So pero hindi tayo yung perfect, kundi yung trabaho ng perseverance sa buhay natin. Anong ginagawa? Talaga tayong pinapalakas sa ating buhay pananampalataya, at yan ay dapat nating maranasan at dapat natin patuloy na tuklasin ano ba talaga ang ginagawa nitong pagiging persevere natin sa ating buhay. Yung nga sinasabi dyan, let persevere, finish its work so that you may be mature and complete, not lacking of anything. So, lacking of anything, ito yung sinasabi dito ng verse na yung perfection. Pag sinabi naman natin perfection, it doesn't mean na talaga ikaw ay perfect. Ito yung sinasabi natin pagiging complete maturity. Ito ay nakikita lamang saan? Sa ating perfect faith. Yan, mga kapatid, kapag tayo may perfect faith sa ating Panginoon, na dapat nating ma-experience, na dapat nating nia-apply. Well, minsan tayo nararapa, pero dapat na doon talagang nadoon yung ating focus sa ating Panginoon, na doon talagang ating paghawak sa Panginoon, na doon talagang ating pagtatrust sa ating Panginoon, ang ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoon. At yan naman ang sinasabi specifically ni James. At sinabi nga niya na talagang pag-endure tayo, maging steadfast tayo, o mag-persevere tayo. Ito yung dinidescribe dito, yung ability
natin, ng mga mananampalataya, to trust God more and more sa buhay natin habang tayo nabubuhay. Araw-araw, buwan-buwan, o taon-taon, dapat yan ay na-experience natin, no? Sa ating buhay. Marami kasi tayong mararanasan sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Lalo na itong pandemic na nararanasan natin. Sino ba may gusto nito? Wala. For us to overcome, let us persevere. Nandun dapat yung steadfastness sa atin bilang isang mananampalataya. Ang isang mananakbo, ang isang atleta, para makita niya ang kanyang katatagan, ay kailangan pa niyang dagdagan yung kanyang mga tinatakbo upang ma-experience niya at makita niya up to the limit ang kanyang matatakbo. Yung endurance niya, yung suffering niya, ay mararanasan niya through another mile na kanyang tatakbuhin. Ganyan din ang Kristiyano, ganyan din ang mananampalataya. For us to gain the ability to trust God through trials, ay kailangan maging patient tayo, mag-persevere tayo, maging nadudoon at i-endure natin ang lahat ng ito. Mga kapatid, lahat ng ating na-experience ay napagsubok, ay nadudoon talagang lumalalim tayo, lumalakas tayo ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At kung gusto nating makita sa ating buhay, sa areas of our life, yung paglago, kailangan ay ma-overcome natin yung difficulty. At ito ay parte ng ating spiritual life. Mga kapatid, hindi yan, wala yung kaibahan sa isang tao na nag-i-strive na mabuhay, umasenso, o maging successful sa kanyang buhay. Ganyan din tayo sa ating spiritual na buhay. So anong kailangan natin? Kasabi dito, persevere, sabi sa verse 4, persevere and finish its perfect work. So we must let persevere do its work to turn trials into triumph. Yan ang kailangan natin. Sa sinasabi sa verse 4. So we must let perseverance do its work to turn trials into triumph. So hayaan natin na yung perseverance ay mag-work sa ating buhay. Huwag natin itong aalisin. Huwag natin itong babaliwalain. Kasi ito yung nagpapalakas sa ating buhay pananampalataya upang ma-overcome natin yung mga pagsubok, yung mga problema na mararanasan natin yan. No exemption ang bawat isa. Lalo na tayong mga mananampalataya sa ating Panginoon. Kalimitan, ang ginagawa natin, we want to get our trials or difficulties over with quickly. Mga kapatid, hindi pwedeng shortcut, hindi pwedeng nagmamadali. Kailangan ay slowly but surely. Yan ang gusto ng Panginoon para mas maging maganda yung outcome, para mas maging maganda yung paglago natin bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. Hindi ikaw na isang consumer at bibili ka ng isang bagay na gusto mo, ayaw mo ng basta-basta ginawa. Ayaw mo ng na ang quality ay basta na lamang. Kundi kailangan mo ay talagang pulido, maayos, maganda, at matibay. Ganyan ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin when we face trials sa ating buhay and turn it into triumph. Dahil nagbibigay ito ng kaluwalhatian sa ating Panginoon at nagkakaroon tayo ng paglago, ng maturity, ng growth sa ating buhay at nagiging lalo tayong pagpapala sa ating Panginoon at sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero mga kapatid, may mga pagkakataon, may mga panahon, may mga oras na kailangan talaga na i-bear up natin under the trial ang buhay natin patiently. Hindi talaga maiiwasan yan. So, anong kailangan natin? Instead na tayo mag-grumbling, instead na tayo nandun yung complaining natin o mag-complain tayo, let us patiently endure trial. Doing good despite the trial. Yan ang ating mas mabuting gawin upang patuloy na tayo ay magbigay ng kaluwalhatian at karangalan at maging triumphant tayo sa buhay nating espiritual. Mga kapatid, at parang napakadaling gawin. Parang napakadaling gawin. Easier said than done. Pero mga kapatid,
nandoon ang patnubay ng Panginoon. Huwag tayong mag-alala. Huwag tayong mabahala. God is always there. Huwag tayong matakot to face the trials. Isaiah 41:10, sabi nga, do not be afraid, for I am your God. Do not be dismayed, for I am with you. I will strengthen you, I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya panghawakan natin yan, mga kapatid. So, let us move on. Move forward. Para sa kaluhatian ng ating Panginoon. Hindi lang yan, mga kapatid. Ano yung pangalawa? Una-una, banggitin natin dun sa Ephesians 4:13-15. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ay talaga namang nadodoon. No? Talagang nadyan na nga, dinidevelop tayo ng ating Panginoon sa ating buhay spiritual. No? Ang Ephesians 4:13, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. So nadodoon talaga na nadodoon ang ating focus, ang ating pananaw sa patuloy na pagsamba sa ating Panginoon, na pagpatuloy na pananampalataya sa ating Panginoon. At kung ikaw ay talagang may pananampalataya na talagang matatag at nagtitiwala sa Panginoon, ma-reach natin yung sinasabi dito ng Ephesians chapter 4, yung measure of the fullness, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Kasi doon dinidevelop ka na may isang kalidad na mananampalataya, katulad sa isang bagay na mayroon siyang quality. Kaya mga kapatid, ang pagiging good quality in spiritual life ay doon yung the fullness of Christ in us. At kasama yung trials, kasama yung mga temptations, mga pagsubok, mga problema sa buhay natin. At di natin yan kakalimutan. Sabi doon, then we will no longer be infants. We will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown there and there by every wind of teaching and by the cunning of the craftiness. Ang ating Panginoon, kailangan talagang ay nadodoon yung patuloy na pagtitiwala sa ating Panginoon. No? So we must let perseverance do its work to produce. Lalampasan ko yung isa, no? We must let perseverance do its work to turn trials into triumph. Yan ang ating kailangan gawin. And then yung pangalawa, we must let perseverance do its work to produce maturity in us. So kailangan talaga ay hayaan natin, no? At maranasan natin ito. Maging itong perseverance sa buhay natin, sapagkat ito ay mayroong mabuting kahinatnan sa ating buhay, no? At ituloy nga natin sa verse 14, then we will no longer be infants. So hindi na tayo parang baby, no? Hindi na tayo parang baby, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming, no? Talagang ganyan ang ating dapat maranasan sa buhay natin. Yung sinasabi diyan na completeness o yung wholeness maturity ay talagang ang isang Kristiyano ay dapat maging isang mabuo talaga, no? Mabuo talaga. Yung sinasabing perfect dito ay yung hindi sinasabing sinlessness, kundi doon yung completeness, yung wholeness, yung maturity ng isang Kristiyano. Sa Bagong Testamento, sa New Testament, ito ay ginagamit na sa isang mga mananampalataya to attain na talagang nadoon na attain yung spiritual manhood in Christ. Talagang yung iyong pagiging isang Kristiyano, makikita mo talaga yung pagiging maturity o mature sa buhay mo, yung spiritual manhood in Christ. Kasi hinahayaan mo na mag-work ito sa buhay mo. Hinahayaan mo na ang Panginoon ang isang maggabay, mag-lead sa iyo, tumulong sa iyo upang ma-overcome ang ito sa pamamagitan ng pagiging persevere sa lahat ng pagsubok sa buhay natin. So hindi na tayo, kapag na-reach natin yung full maturity and understanding spiritual matters, hindi na tayo baby, hindi na tayo infant, no? At hindi na tayo immature persons in Christ.
nandun na yung paglago natin. At yung maturity comes only when patience had time to work. Saan? Sa buhay natin. At inahayahan natin yan. At patuloy na inahayaan natin maranasan sa buhay natin. Ito ay isang titrain sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Ang isang mga mananakbo ay kailangan meron siyang talagang patuloy na pag-iensayo at patuloy na pagtsatsaga. Kahit nahihirapan, uminit man o umulan man, kailangan niya mag-practice. Ganyan din ang buhay ng isang Kristiyano na maihantulad sa isang mature runner o isang athlete that requires yung talagang patience o hinahayaan ng patience to do its work sa kanyang buhay. Mga kapatid, let us patiently endure those trials that comes into our life upang tayo patuloy na mag-mature. Kung katulad natin na kung gusto natin na tayo ay maging matatag sa buhay nating pananampalataya, we have to practice. We need to develop patience sa buhay natin. And ito yung ating patience na ito ay darating lang sa atin, maranasan lang natin through a form of spiritual resistance training. Through a form of spiritual resistance training. Ito nga ay yung mga trials o temptations sa buhay natin. At huwag nating iisipin na ang lahat ng ito ay nakakasira sa ating buhay, kundi ito ay nagpapalakas at ipinaparanas sa atin ng Panginoon upang siya ay maluwalhati sa ating buhay. Yan nga po yung sinabi natin sa Ephesians 4:13-15. So mga kapatid, paano natin ma-experience at patuloy natin na magagawa ang lahat ng ito? Nasabi natin na yung una-una pinag-aralan natin, consider it pure joy when we face various trials. And then kailangan natin ay patuloy na ang pananampalataya natin, maging persevere tayo sa ating Panginoon. So, at hayaan natin ang perseverance na to o patience ay mag-work sa buhay natin. Paano natin ito lubos na mauunawaan? At paano natin ito lubos na maiintindihan sa ating buhay? Kung hindi natin ito wala tayong kaalaman dito. So, ang kailangan natin ay, anong kailangan? Let us ask of God. Tanungin natin ang ating Panginoon. Lord, ano ba yung kailangan natin? What exactly is the thing that we should ask for sa ating Panginoon? Kung kailangan natin na tanungin ang ating Panginoon. Anong sabi sa James 1 verse 5? If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So mga kapatid, malinaw na malinaw sa Epistle of James, chapter 1, verse 5, na kailangan ay tanungin natin ang ating Panginoong Diyos. Tanungin natin niya kung ano yung kailangan natin upang lubos nating malaman ang mga pangyayari sa buhay natin, upang patuloy natin ito na may matanggap ng may katagaan at katatagan, katapangan. So ang kailangan natin ay kaunawaan sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. No? So we have to ask God yung wisdom. Ito yung kailangan natin. No? Itanong natin sa Panginoon. So kailangan natin ng wisdom, kaunawaan, kaalaman sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Lalo na itong perseverance na pinag-uusapan natin, pagiging patient natin o steadfastness sa buhay natin. Nandiyan yung patient. Paano ba natin ito may apply sa buhay natin? Paano natin ito may experience na hindi tayo nagko-complain? So kailangan natin ng kaunawaan sa mga bagay na ito. No?
Yan ang wisdom, mga kapatid, ay libre. Pinangako sa atin ng Panginoon yan. Walang bayad. At hindi niya tayo sisisihin. Hindi siya hindi niya tayo pahirapan upang magkaroon ng wisdom. Na humingi tayo o na mag-request tayo sa Panginoon. So, hingi lang tayo, mga kapatid. Ask God. Hingi tayo sa Panginoon. Ano ba yung kailangan natin maunawaan sa buhay natin upang maging itong mga pagsubok na naranasan sa buhay natin ay ma-overcome natin, malampasan natin, makaharapin natin na may katatagan at kalakasan sa ating pananampalataya. So, kailangan natin ng kaunawaan. So, wisdom. Mga kapatid, even si Solomon, King Solomon sa 1 King chapter 3, 7-12, let me read this to you, mga kapatid. Ang sabi diyan, now, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David, but I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, since you have asked for this, and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will be I'll give you a wise and discerning heart. Now, mga kapatid, so yan yung sinabi ni Solomon, ang inas niya sa ating Panginoon, na kailangan niya ng kaunawaan sa lahat ng bagay kasi bata pa siya. Bata pa si Solomon sa paglilingkod sa kanyang nasasakupan at kailangan niya ng kaunawaan sa lahat ng bagay. At sa bagay, hindi niya hiniling ang kayamanan, kundi kaunawaan, at nalugod ang ating Panginoon dahil dito. At hindi lamang yung kaunawaan ang pinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon, kundi lahat ng kayamanan, ay meron siya. Pinagpala siya ng ating Panginoon. So, mga kapatid, ang kailangan natin ay kaunawaan upang lubos na nating maluwalhati ang ating Panginoon sa ating buhay. Maparangalan ang Panginoon sa ating buhay upang maagawa natin ng maayos ang lahat sa ating buhay espiritual. Hindi dapat tayo magmarunong, hindi dahil sa ating experience bilang isang mananampalataya, katagalan na natin sa ating pananampalataya, hindi dahil sa ating katalinuhan, karunungan, kundi dahil lamang magtiwala tayo sa kaalaman, kaunawaan na pwedeng ibigay ng Panginoon sa atin. Kailangan lang natin ay hingin sa Kanya. Mga kapatid, humingi lang tayo sa Kanya at ito'y pagkakaloob. Libre ito, mga kapatid. Liberally, God is giving this promise to us, yung wisdom. So, mga kapatid, ano ba itong wisdom? What exactly is this wisdom that we should ask for? No? Kanina sabi natin, kailangan natin mag-ask ng kaunawaan ng wisdom. Kaunawaan, kaalaman. Ano ba ito? Sabi sa Proverbs 3:13, blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. No? So, isang pagpapala pala at pinagpapala ang isang taong nakakakita ng kaunawaan. Those who gain understanding, kaunawaan, kaalaman sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay, lalo na sa ating spiritual na buhay, lalo na kung pag-uusapan natin ay
yung pagsubok. Kailangan ay maunawaan natin upang maranasan natin ang presensya ng Panginoon sa ating buhay, upang ma-appreciate natin ang mga pangyayari na ito, anumang circumstances na nararanasan sa ating buhay, lalo na kung ito ay hindi natin o katanggap-tanggap o hindi natin inaasahan sa ating buhay. So ang kailangan natin ay kaunawaan upang ma-accept natin ang lahat ng mga pangyayari o situations na meron tayong na-experience sa ating buhay. Ano mga kapatid? So ang kailangan na talaga ay pangunawa. Ang wisdom ay may pagkakaiba sa knowledge. Yung knowledge involves information or facts. Katulad ng ikaw ay nag-aral sa eskwelahan. So nadoon yung mga impormasyon na dapat mong malaman. Katulad ng ikaw ay isang engineer o ikaw ay isang doktor o nurse, o ikaw ay kinukuha mo ay accountancy, kung kailangan mo malaman mga information o yung mga facts, no? Mga dapat mong malaman na katotohanan sa iyong pinag-aaralan upang pagka-graduate mo ay ma-equip ka, knowledgeable enough ka para paglabas mo ng school ay may apply mo ito at maging isang ganap na employee, worker ka base dun sa iyong pinag-aralan. No, mga kapatid. So, ang knowledge ay information, mga kapatid. Ang wisdom is the ability, or insight to properly use those facts, those information in the most punctual or efficient way. No, mga kapatid. So, ganun sa ating buhay din, sa spiritual. Kailangan ay meron tayong wisdom upang malaman natin kung paano i-apply sa buhay natin yung mga mensahe ng Panginoon na naririnig natin. Yung mensahe ng Panginoon na nalalaman natin, nakukuha natin sa pagbabasa ng kanyang salita. Ito yung ating dapat na maunawaan upang ito ay mai-apply natin sa ating buhay efficiently. No? Sa ating buhay pananampalataya. At kapag hindi natin ito nagawa, ay nagkakamali tayo. Diba? Kaya may mga procedure tayo kapag tayo nasa mga company o sa isang ikaw ay ikaw ay isang doktor, nag-upla, may mga procedure diyan, may pina-follow. Ganon din mga kapatid sa ating spiritual na buhay. Failure to understand this distinction has led many to error. Kaya marami sa atin ay hihirapan o bumibigay sa sitwasyon sa ating buhay at umaayaw, nabibigatan kasi hindi nila alam kung paano i-apply sa buhay natin o mai-endure yung mga pagsubok sa buhay natin. Ma-experience yung magiging steadfastness natin o yung magiging perseverance natin. Kaya nga, let perseverance do its perfect work. Hayaan natin at humingi tayo. Hayaan natin mangyari sa buhay natin. Then humingi tayo ng wisdom sa Panginoon upang lubos nating magawa ang mga bagay-bagay upang overcome natin ang lahat ng ito. Sapagkat lahat ng ito ay may katuturan sa ating buhay. At sabi nga sa James chapter 1 verses 5 to 8 na ating pinag-aaralan ngayon, kailangan talaga ay malaman natin, tinuturuan tayo that God will give the knowledge concerning His will in answer to prayer. Sa ating pananalangin, magagawa natin ito. At kung hindi natin ito ginagawa, ay magiging mahina ang ating buhay pananampalataya. Paano ka makakapag-as ng karunungan o ng kaunawaan sa mga bagay kung hindi ka nananalangin? Magagawa lang natin ito sa pananalangin dahil iaas natin sa ating Panginoon. At kapag tayo nananalangin, ay talagang halaan natin ang Panginoon mangusap sa ating buhay. Humihingi tayo ng kaalaman, kaunawaan sa mga bagay na naranasan natin, lalo na sa kanyang salita.
At hindi lamang, mga kapatid, hindi lamang sa mga narinig natin, kundi dapat sa pagbasa ng salita ng Panginoon, malaman natin, yung maunawaan natin kung ano yung kalooban ng Panginoon upang ito ay mai-apply natin sa ating buhay. Kaya marami sa atin ay napapariwara o napatuloy na nanghihina sa kanilang pananampalataya ay hindi nila mai-apply ng maayos at ng tama ukol doon sa instruksyon na sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, when we pray, kailangan narinig natin ang ating Panginoon. When we ask wisdom, kailangan ito yung naunawa natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at i-apply natin sa ating buhay. Hindi lamang binabasa. At yung nabanggit ko nga kanina, hindi tayo magkakaroon ng wisdom kung hindi tayo nananalangin at hinihingi sa ating Panginoon. And then, let us properly use His Word to apply sa ating buhay upang patuloy na tayo ay maging malakas sa ating pananampalataya. Ang sabi sa Proverbs 11:14, "For lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors." O mga kapatid, kailangan talaga natin ang paggabay ng ating Panginoon. And then, hindi lamang ito, kundi yung paggabay, advice ng mga taong mature spiritually. Kailangan natin din humingi ng mga advice sa mga taong nakapaligid sa atin na mature sa kanilang pananampalataya. At patuloy na tayo ay magpasakop sa kagustuhan ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, tunay nga na ang walang paggabay ng ating Panginoon ay talaga tayo ay mawawala tayo, maliligaw tayo ng landas. Maliligaw tayo. Hindi natin makikita at malalaman ang kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. So kailangan talaga ay nandoon patuloy tayong magtitiwala sa ating Panginoon. At patuloy nating alamin at maunawaan ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. No, mga kapatid? So, ano pa yung kailangan nating malaman? So, ang kailangan nating malaman ay patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Patuloy nating maranasan kung ano yung kaunawaan na dapat nating malaman sa ating buhay bilang isang Kristiyano. At dapat ito'y pinapahalaga natin sa ating buhay. Kapag meron tayong kaunawaan sa lahat ng bagay, malalaman natin kung ano yung dapat gawin natin. What is the best choice? Which way we would go? No? We should go. Ano yung mga dapat nating dapat malaman? Ano ba yung pagkakaiba ng mga bagay na ito? At kailangan talaga natin ng wisdom kapag may mga bagay tayo na hindi natin talaga alam. At kapag mayroon tayong wisdom na nanggagaling sa Panginoon, naandyan, magiging marunong tayong magtiwala sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng pagtatrust. Madidevelop yung complete dependency natin sa ating Panginoon sapagkat yung kaunawaan ay nanggagaling sa ating Panginoon. Kaunawaan na hindi nanggagaling sa atin dahil sa ating mga experiences sa buhay, kundi kaunawaan na nanggagaling sa ating Panginoon, divine wisdom. Kaya nga nandiyan ang Holy Spirit to guide us, to lead us, to teach us. Kailangan lang natin magpasakop. At yan ang sinasabi ni James, ang Apostle James, that God gives wisdom generously. Kaya maghingi lang tayo sa Kanya. Hindi sa kuripot, in providing insight para sa atin to those who ask how to make the best choices. Nandiyan ang Panginoon. God gives wisdom, a way without reproach or finding fault. Hindi naman sasabihin sa'yo, bakit ka humingi sa akin ng wisdom? Ikaw ay makasalanan. Nakakagawa ka ng hindi maganda sa iyong kapwa. Hindi ka nag-minister sa iyong kapwa at sa akin. Hindi ganoon ang ating Panginoon, kundi naandyan siya, open,
sa kung ano man yung inas natin, basta ito ay sa paglago ng ating spiritual na buhay, naandyan ng Panginoon, libreng-libre. Oh? May pangako ng Panginoon niya sa atin. What an amazing promise para sa ating mga mananampalataya. So huwag nating baliwalain, huwag nating tanggahin. At kung paano mai-reveal, isa sa mga kaparaanan ng Panginoon para ma-reveal ang kanyang kaunawaan at kaalaman sa lahat ng bagay ay sa pamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Through His Word. We can find it in His Word, the Bible. Pero hindi lang talaga nadudoon na tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Katulad na banggit ko kayo na kailangan ay meron din tayong paggabay sa ating mga kapatiran na mature sa kanilang spiritual na buhay. Kaya nga sinabi sa 11:14. So mga kapatid, but the ultimate source talaga ng ating wisdom ay ang ating Panginoon Himself. So at wag natin yang kakalimutan, mga kapatid. So what exactly is the proper way to achieve wisdom? Ano ba talaga? Maaaring nabanggit ko na kayo na, pero ano ba talaga yung proper way to achieve wisdom? Anong kailangan natin? Ang sabi sa verse 6. Verse 6 ay, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. So kailangan talaga ay magtiwala tayo, hindi tayo nagda-doubt. Hindi tayo nag-aalanganin sa ating Panginoon, lalo na kapag tayo nagre-request ng isang bagay. Lalo na kung ang inaas natin ito yung kaalaman, kaunawaan sa mga bagay o sa mga, lalo na sa buhay nating spiritual na buhay, upang ma-overcome natin yung mga trials sa ating buhay. We have to ask God properly through prayer. Kailangan natin yan gawin. So may pananampalataya. Without a doubt. Kasi kapag tayo ay nag-ask sa ating Panginoon na hindi tayo nagtitiwala at merong alinlangan tayo, it will not be answered by God. Kasi nag-aalanganin tayo eh. Hindi tayo sigurado. Kailangan we fully trust God kapag tayo ay nag-ask ng isang bagay, lalo nitong wisdom, upang may apply natin ito sa ating buhay at ma-overcome natin yung trials natin sa ating buhay. Hindi tayo dapat nagda-doubt. No, mga kapatid, we must believe and not doubt. Upang makita yung ating total dependency sa Kanya. At mga kapatid, marami sa atin ngayon ang nangyayari ay nagkukonsulta tayo sa Panginoon. Nagkukonsulta pa rin tayo sa maraming bagay. Lalo na nagbabasa tayo ng Bible, magbabasa tayo ng mga books. No, mga kapatid, so hindi ito yung complete dependency natin sa ating Panginoon. Dapat talaga iunahin natin ang ating Panginoon. Dapat natin makumbinsi sa buhay natin ang ating tunay na pananampalataya, makumbinsi natin ang ating Panginoon na He is the only one and true source of our wisdom. And that the wisdom He gives is trustworthy. Hindi naman tayo pagkakulayan ng ating Panginoon. Pero nabanggit ko kayo na yung paghingi natin ng advice sa ating mature Christian. Well, God is using them for that wisdom. Pero dapat tayo talaga ay magtitiwala ng lubusan, depend tayo sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hindi tayo naglulook for a second opinion. Iba yung nag-i-ask ka ng advice para mas maunawaan ka kaysa dun sa nagsisig ka ng second opinion, ano ba yung tama? Hindi. Laging sa Panginoon, kapag tama naman yung sinasabi ng Panginoon, kailangan lang natin ay naririnig ang Panginoon sa buhay natin. Kung wala tayong tamang relasyon sa Panginoon, paano natin siya maririnig? Kung di tayo marunong mag-pray, paano natin maririnig ang ating Panginoon? Kung di tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon at ina-apply sa atin ito,
sa ating buhay, paano natin maririnig ang Panginoon? Kaya marami ang nabibigo, nagkakaroon ng failure sa buhay. Hindi sila nagiging triumphant dahil bumabagsak sila doon sa mga false teachers. Alam natin, marami dito ngayon sa ating panahon na ito. False teachers, mga ina-idol natin, ina-idol ng mga marami, ang mga pop culture, celebrities, and so forth. Doon humihingi ng wisdom. Pero ang gusto ng Panginoon, kasi ganyan din ang sinasabi ni James, yung nagpo-fall tayo sa mga false idols. Hindi dapat. Dapat tayo ay naandun lamang ang ating complete dependency at pagtitiwala without a doubt sa ating Panginoon upang patuloy nating maranasan ang pag-work ng Banal na Espiritu Santo sa ating buhay upang ma-overcome natin yung trials sa atin. No, ang sabi sa James 1:7, that person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Yan, kapag tayo ay walang pagtitiwala, kapag tayo ay nag-aalanganin or in doubt sa paghingi natin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, complete trust sa ating Panginoon. If you do not trust Him exclusively, we will receive no wisdom from Him at all. Kaya niya sabi, sa verse 7, that person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. In all they do. In verse 8, such a person is double-minded and unstable in all they do. So sinasabi talaga doon sa verse 7, napakaliwanag mga kapatid, na yung doubtful person, the one who treats God as only one of many options, kasi nagkukonsulta pa sa iba, should not expect to receive any wisdom from God. Alalahan natin yan mga kapatid. Itong verse dito na binasa natin, lalo sa verse 7, ay tinatawagan ang isang tao na double-minded and unstable, na kailangan ay mamuhay tayo by God's wisdom alone. We have to follow the form of wisdom that comes from God. Kasi yung form na nanggagaling sa ibang resources o sources will always lead us into different directions. Kailangan lang tayo, mag-focus lang tayo into one direction, and that is going to God. Walking by the guidance of God. At hindi dapat tayo bibigay ng decisions into different ways. Dapat isa lamang mga kapatid. Kapag ginawa natin ito, we end up making a God of our own ability to pick the right wisdom from day to day. Kapag meron tayong dalawang pinagpipilian, mag-end up tayo on our own ability to pick the right wisdom from day to day. Hindi pa talaga sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa Diyos lang tayo magtiwala without a doubt. Nandun lang talaga ang pagtitiwala at complete dependency natin sa ating Panginoon. At sinasabi dyan sa James na mga kapatid na napakaliwanag, that the only stable life is one which a believer has resolved to follow God's wisdom. Tapos na. Yun lang. We have to follow God's wisdom. Those who trust the Father and seek wisdom from the Father and follow the wisdom the Father gives, ay nandoon yung katagumpayan. Nandun yung pagiging triumphant natin. Nandun yung pagiging victorious natin. So let us all seek God's wisdom. Nothing else. No matter what, sa ating Panginoon lang tayo magdepende. No, mga kapatid? So, inuulit ko, sa ating pinag-aralan, sa James chapter 1, verses 2 to 8, kailangan ay nandoon. Let us consider it pure joy, no? When we face various trials. At hindi natin ito dapat kalimutan. And we know, and let us know, that the testing of our faith produces perseverance. And let this perseverance finish its
perfect work, no, sa ating buhay. And we can do this by asking God's wisdom. By asking God's wisdom, we show that we completely dependent on Him. Ask wisdom with complete trust and without a doubt, no? So para upang matagumpayan natin ang lahat ng maranasan ating pagsubok o tukso sa ating buhay. So mga kapatid, sa ating pinag-aralan bilang conclusion, it really shows that the key to turning trials into triumph is by having knowledge and perspective that hardship can accomplish much good. So magtiis lang tayo mga kapatid. Maranasan at maranasan natin, pero sabi ng Panginoon ay magtiis lang tayo sa ating buhay. No? Letting the perseverance endure the difficulty in life to accomplish its work. Hayaan natin. At si Lord lang naman ang isang patuloy na maggagabay at mag-iingat sa atin upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay, lalo ng pagsubok at ang tukso sa buhay natin. No, mga kapatid? So, and by using the wisdom that God reveals from His Word and the wisdom from the wise and godly counselors, we can apply and use the knowledge we have learned efficiently and put it all together, no? At ma-overcome natin ang lahat na ito. So when things rightfully done, even trials can be source of joy for us Christians, no? With the wisdom, guidance, and protection from God, we can turn trials into triumph. So mga kapatid, katulad na bagit ko noong una, bago tayo mag-umpisa ng ating pag-aaral, noong unang linggo, have we learned to make lemonade out of our lemons in life? No? So, mga kapatid, yung bang trials natin ay nagiging mas magaan na ngayon. Mas masigla na tayo sa pagharap nito. Kahit na tayo umiiyak, pero nandoon yung kapayapaan at yung kagalakan natin sa ating buhay. So mga kapatid, patuloy lang tayo na mag-focus sa ating Diyos na buhay at huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang ating Diyos ay naandyan at hindi tayo kakalimutan. At hindi tayo pababayaan kailanman sa pagsubok man, sa tagutom man, o tabak man nakakaharapin natin sa ating buhay, naandyan ang ating Panginoon because God loves us so much. He will never leave us nor forsake us. Ganyan ang ating Panginoon. So mga kapatid, ano ang kailangan nating i-apply, yung practical application sa buhay natin, sa ating mga pinag-aralan, lalo na tayo na nadudong ating maturity at meron tayong nakakita ng mga kapatid na kailangan ng tulong, ay kailangan nating ipanalangin ang ating mga kapatid. Pray for them. No? Kailangan nating ipanalangin ang ating mga kapatid na nakakaranas ng pagsubok sa kanilang buhay. Lagi natin silang idadalangin. Huwag natin silang kakalimutan na ipanalangin sa ating buhay. Sa ating buhay, isama lagi natin sila. Ito yung the best thing that we can do for our friend or our brethren na who is going through a hard times, lalo sa mga panahon na ito. Marami pa rin walang trabaho o nagtatrabaho man pero walang sweldo. May mga nagkakasakit, talagang nahihirapan. At we are commanded, we are commanded to pray. Kailangan talaga natin mag-pray for one another and lalo na sa ating mga kapatiran, sa ating family. At yan naman sinabi ni James, na confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. So kailangan natin ay ipanalangin natin ang ating Panginoon. And do not stop giving thanks for you, remembering you in my prayers. Ayan ang sabi sa Ephesians 1:16. So kailangan natin talagang ipanalangin at ipagpasalamat sa Panginoon sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. And then pangalawa, encourage them. Hindi naman kailangan nating lagi tayong magpadala ng verses ng galing sa Bible, no? Hindi naman ito kailangan basta ang kailangan ay minsan natatawagan natin, na-encourage natin siya. Kumusta na mga kapatid, na may message? Kahit tayo hindi magkakahiwalay, pwede mo i-message siya. Pwede mo may WhatsApp, may Messenger, may Facebook, may emails. So, emails, ito lahat ay pwede natin. Pwede ka mag-Zoom. At pwede nating i-encourage sila. Na talagang mapakita na tayo ay nagdadamayan.
Oh, marami sa atin nakakaranas sa pagsubok sa oras na to. So let us encourage each and every one. Anong sabi sa 1 Thessalonians chapter 5:11? Ang sabi doon, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So hindi natin itong kakalimutan kahit malayo tayo mga kapatid. Huwag nating alalahanin lagi yung sarili natin. Alalahanin din natin ang ating mga kapatid na malayo at di natin nakikita. Mga kapatid, nakita nyo ba yung mga kapatid nyo na matagal na nating di nakikita for the past 4 months? Let us call them. Zoom them. No? Zoom them. Ika nga. And then encourage them. Send message that you are still alive. No? Ika nga magparamdam ang bawat isa. Oh, paramdam. Oh, mga kapatid, tapikin natin ang ating mga katabi, mga kapatid. Kapatid, ha? Paramdam ka, ha? Tawagan mo yung mga kapatid natin hindi natin nakikita. So, and then, anong kailangan natin? Give time. Kailangan ay may oras din tayo sa kanila. No? So, marami ngayon ay mga busy, naghahanap ng trabaho, ano man, dahil o kaya ay sa remote work sila, at talagang laging may pag-aalala, no? Pero nandun pa rin dapat na tayo ay merong time para sa kanila, no? O we can have a meeting through Zoom, o makita-kita, o kaya naman puntahan mo sa bahay nila, kung ano, at dalhan mo ng niluto mo, hindi mo naman kailangan na ikaw ay makipagkamay, makipagbeso-beso, meron ka niluto, dinala mo sa kapatiran mo, no? At nakita ka lang at inabot. Wow, isang ano na to. Pagpapakita na may oras ka sa kanila. No? Isa yan dapat natin maranasan sa ating buhay bilang isang Kristiyano. No, mga kapatid? At maunawaan din natin ang bawat isa, be understanding to them. At tulad niya na sinasabi ni Peter sa pag-unawa din sa ating asang halimbawa lang yung pag-unawa sa ating mga asawa o asawang babae, asawang lalaki. Live with your wives in an understanding way, showing honor to woman. Yan ang sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 7. Even though na itong verse na ito ay about sa marital relationship, ay pwedeng it can make us think that every one of us are different and have weaknesses and probably do things that irritate people. And we would want people to be understanding of how we are. So kailangan talaga ay maunawaan natin ang bawat isa. No? May pagkakamali, may kahinaan, kaunawaan, pag-intindi sa bawat kahinaan na ito ay dapat ay makita natin sa bawat isa. Then give them a familiar comfort. Ano yung familiar comfort, mga kapatid, na binabanggit ko dito? Kapag nakita natin ang ating kaibigan na talagang nandun, naghihirap, nakakaranas ng paghihirap at nadoon talaga, ay alalahanin din natin na yung mga pinagdaanan natin sa ating buhay upang patuloy din nating maranasan yung kanilang, o maramdaman yung kanilang nararanasan sa mga oras na to. So parang we are putting our selves in their shoes, no? Na maranasan talaga tayo, hindi lang talagang nadoon yung empathy, kundi yung sympathy na talagang nakita natin ang kanilang paghihirap. So, at maranasan nila na talagang ang Panginoon ay nag-work sa kanilang buhay. At hindi ito aksidente na nangyayari sa kanilang buhay, kundi ito ay kaparaanan ng ating Panginoon upang patuloy tayong tumatag at patuloy na lumakas sa ating buhay pananampalataya. At inapoint sa atin ng ating Panginoon, ang bawat isa ay magpalakasan, ang bawat isa magkumustahan. So, kailangan ay we have to give comfort to each other. Ano sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4? Who comforts us in all on our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves from God. So ano yung na-experience natin sa ating buhay? Ay i-share din natin. Comfort them as well sa ating mga kapatiran. Yung experience natin sa ating Panginoon, yung experience natin sa mga trials natin, it will give comfort sa ating mga kapatid. So mga kapatid, maraming pong salamat sa umagang ito, sa pakikiisa na sa panambahan ito. Nawa ay kayo ay napagpala, patuloy na nabigyan ng kagaanan at na marami tayong naranasan at natutunan sa ating pag-aaral. So before we go to our closing song, let us give us a short prayer
for what we just heard. O manahing makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat at patuloy mong binuksan ang aming mga puso at isipan sa pakinig ng iyong salita. Maraming pong salamat, Panginoon, dahil naandyan ka at tunay nga po na hindi ka nagkukulang. Sa iyo lamang kami magtitiwala, sa iyo lamang kami magdidepende, at upang ang lahat ng aming mga kahilingan ay inyong katagpuin. At ang aming mga pangangailangan ay patuloy naming matanggap galing sa iyo, Panginoon. Patuloy lamang kaming tulungan mo, nakarapin ang lahat ng bagay nito, lalo ng pagsubok sa aming buhay na may katagumpayan, at sa patuloy na paggabay at pag-iingat mo sa amin, Panginoon. At patuloy lamang kaming magtitiwala sa iyo, patuloy lamang kaming magsasubmit sa iyo, upang patuloy na kami makasunod sa iyo, maging obedient kami sa iyong mga instructions at mga kinukuman sa amin. Maraming pong salamat sa umagang ito. Nawa ay patuloy ka namin mapapurihan, mabaluwalhati sa mga remaining hours pa of this day. Maraming pong salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, let us listen to our praise and worship team for our closing song before we proceed to our announcement. You go before I know that you've even gone to win my war. You come back with the hand of my enemy. You come back and you got it, my victory. Oh,
Yes, mga kapatid. At sabi nga sa awitin, I will just gonna stay, bow down. I will just bow down and I will just gonna stay still. No? Talagang napakaganda ng isang awitin na ating narinig. Mga kapatid, para sa ating announcement, for our activities pa rin natin, no? Physical activities, ay postpone pa rin. All Friday worship services, don't watch. Major events, scheduled activities, and ministry meetings are postponed since March 16. So, until further notice po, hintayin lang po natin kung tayo ay magkikita-kita na physically o magkakaroon tayo ng physical worship. And patuloy pa rin po ang ating live stream worship services. Every Tuesday, prayer meeting and Friday worship services. Live streaming at FCC Musafa's official Facebook account at maging sa ating FCC chat room. And then note lang po para sa ating mga kapatid galing sa ating finance ministry, this is about the process of collections for tithes and offering. There will be 2 collections of tithes and offering every month. That will be first and third Friday between 3 to 5 p.m. Just PM or SMS Sister Malu for collection and your location details for pickup. If you were not able to give in the schedule specified above but wanted to give yours, just call the finance team regarding your readiness for collection. And to our beloved members who are willing to drop and hand over your tithes and offering directly to the finance team at our flat or parsonage, you are very much welcome. Salamat po. Just inform the finance team of your coming. Once the finance team receive your tithes and offering, finance team will send you SMS or PM you as an acknowledgement specifying the amount received. So mga kapatid, maraming pong salamat. Ito lang po ang inyong kukontakin na ating mga kapatid sa finance team. So if you have any query, you can message the finance team anytime. Sister Armel Arcadio, Sister Malu de la Victoria, Sister Elizabeth Cinco, at yan po yung kailang mga numero na pwede nating tawagan sila. So thank you and God bless us all. God bless finance team. And then meron po tayong mga birthday greetings. So happy birthday po sa ating mga kapatid sa mga darating na linggo. Yan po nakasulat sa ating screen. Si Elder Dante Ciudad sa July 27 and July 29. Yan. Si Brother Henry Mendoza, and sa next Friday, wow, si Sister Melanie Ciudad. Happy birthday sa inyo at may the Lord continue to bless you. Ang sabi nga sa 3 John chapter 1 verse 2, Dear friend, I hope all is well with you and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. So mga kapatid, ayan po ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa mga darating na araw, no? At patuloy na sila ay ating ipanalangin. Patuloy na makatanggap nila ang pagpapala na nanggagaling lamang sa ating Panginoong Diyos na buhay. Mga kapatid, tayo po ay dadako na sa ating sa benediction at patuloy na matanggap natin ang biyaya na nanggagaling lamang sa ating Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, sa oras na to ay patuloy tayong manatili sa presensya ng Panginoon at tanggapin natin ang pagpapala na nanggagaling lamang sa ating Diyos na buhay at patuloy nating makamtan ang kanyang pagpapala sa atin. Sa oras na ito ay ilahad natin ang ating mga kamay at tanggapin natin ang pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos na buhay. O manayang makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito kami ay patuloy na dumudulog sa iyo at patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan at patuloy mong ipinaparanas sa iyong mga anak. Patuloy na kami ay patuloy mong damayan at tulungan sa mga pagsubok na aming nararanasan o anumang temptations na naranasan namin o mararanasan namin sa aming buhay. At patuloy mo kami na patuloy na tulungan o patuloy lamang magdepende sa iyo, magtiwala lamang sa iyo at patuloy na ipaubaya ang aming sarili sa patuloy na patnubay mo, O God. Maraming pong salamat, Panginoon, at patuloy naming maranasan ang iyong abundant grace and mercy
sa bawat isa at kayo lamang aming maitaas. Marami po kaming tatahakin at lalampasan sa aming buhay bilang isang mananampalataya, bilang yung mga anak, Panginoon, kundi meron na andyan ang iyong sapat at patnubay at mga patnubay na gagawin mo sa amin at patuloy lamang kaming magdidepende sa iyong kakayahan, sa iyong kapangyarihan, sapagkat kayo ang aming Diyos who is sovereign at kayo ang aming Diyos who is control of everything. Iniling po namin na Panginoon na provide mo ang aming mga pangangailangan sa lahat ng oras at kayo lamang maluhati sa lahat ng pagpapala na ito na aming makakamtan. Kaya mga kapatid, sa oras na to, ay itaas natin ang ating mga kamay at tanggapin natin ang pagpapala mula sa ating Panginoon. O Ama namin makapangyarihan, sa pagtataas ng kamay ng iyong abang lingkod, pakabanalin mo ito at patuloy na dumaloy dito ang pagpapala na nanggagaling lamang sa inyo, o Ama namin makapangyarihan, at makamtan na mga kapatid na naniniwala tayo ng palataya na kayo nga po ang aming Diyos na mapagpala. Kaya sa oras na ito mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos na buhay. Finally, brothers and sisters, rejoice, strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Amen. Praise God. Tapos na po ang ating panambahan. Patuloy nating maranasan at makamtan ang pagpapala. Ma-enjoy natin pagpapala na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. At sa buong maghapon na ito, napatuloy na siya maitaas at paluwalhati sa ating buhay. Kaya mga kapatid, God bless you all. Stay safe, stay healthy, stay happy. At ang Panginoon lamang ang siyang ating maluwalhati sa ating buhay. Again mga kapatid, God bless you all.